na bakbakan ang bumungad sa triple header ng UNTV Cup Season 10 second round elimination sa Paco Arena sa Maynila kahapon. First game, Malacanang Team OPPMS Trailblazers versus defending champion AFP Cavaliers. First quarter, mainit ang outside shooting ng Malacanang team with John Kenneth Aljard na may 11 points. Shooting 4 out of 9 sa field goals, 2 mula sa Rainbow Country. And Paul Carbajal na may 8 points, 2 rin beyond the arc para ilista ang 8-point advantage 2028. Second quarter, umangat sa 13 points ang lamang ng OPPMS. Natagpas na sana ng AFP sa 5 points pero may pabaon pang 3 si Robert Faundo as second canto ends. 44-52, lumaki ng 8 points ang hinahabol ng AFP. Rest back mode ang Cavaliers sa third quarter sa pangunguna ni Corporal Mark Salupado na rumatrat ng 16 points. Nag-11-0 run ang AFP at naagaw na ang momentum para lumamang ng 6 points under 1 minute and 45 seconds, 62-68. Pero kaagad sumagot ang Trailblazers with Paul Carbajal ending the third canto with a corner 3 to tie the ball game at 69. Back to square one. Last quarter, kapwa ayaw patalo na magkabilang team. Kaya naman palitan lang ang abante. Subalit mas nanaig ang AFP with playing coach Jeffrey Kiambao leading the offense sa fourth quarter na may 8 points. 83-81, wagi ang AFP Cavaliers. Best player of the game si Mark Salupado na pumutok ng 16 points, 4 rebounds at isang assist at steal. At si Jeffrey Kiambao na may 14 points, 8 boards at isang assist, steal at block. Nag-adjust lang kami more on na-identify sa mga shooters nila kasi kita nyo naman ang daming shooters. Even si Sir Paul Carbajal, lahat ng tira nila pumasok. Even si Aljard. So nag-adjust lang kami, nakafocus lang kami dun sa depensa, dun sa shooters nila. We're lucky enough na stop namin yung mga shooters nila. Ang nangyari kasi sa amin nung first half, hindi nagkakasabay. Ang ganda ng opensa namin, ang pangit nung depensa namin. So ang sinabi na lang namin nila Coach Jeff, Coach Eugene, kailangan mag-stay low tayo para lagi tayo naka-ready pagka-atakihin tayo. Naka-adjust lang kami sa depensa uli nun. Nag-adjust yung kalaban ng defense nila. So, nagman-to-man sila ng switch all. So, hindi namin napagandaan dahil bago maglaro ng ganito, isang practice na nagawa namin. Kaya medyo kinapos na kami sa ulo. Yun lang naman. Kailangan pa rin pupuin. More practice pa talaga sa mga player para sa endgame kami natatalo eh. Lagi sa umpisa malakas eh. Bandang huli, doon kami natatalo lagi. Ito na ang ika-4 na sunod na pagkatalo ng Malacanang team. Habang ika-5 sunod na panalo naman ng AFP na ngayon ay hawak ang ika-2 pwesto sa standings. Umakyat naman mula sa ika-5 pwesto papunta sa third spot ang SSS Kabalikat matapos ang makapigil hiningang bakbakan laban sa PNP Responders na nagtapos sa final score na 75-73. Dikdikan ng laban mula umpisa hanggang sa dulo. Sumablay lang ang last dagger ng PNP para sana i-upset ang SSS. Sumandig ang Kabalikat kina Listian Amparado na kumabada ng 21 points, 9 boards, 4 dimes at isang steal. At kay Glenn Bolocon na humakot ng 18 points, 15 rebounds at isang assist at steal. Ito na ang 4th straight win ng SSS na di pa natatalo sa second round eliminations. Dahil sa panalo, may chance pang SSS na masungkit ang automatic semi-final slot kung magtutuloy-tuloy ang kanilang winning momentum. Habang kailangan namang maghabol ng panalo ng PNP na nasa 7th slot para di mapatalsik sa liga. Medyo worry nga ako kasi some of the guys are hurting, injured. Si Boss Maki, Scalona, na 60-75% lang. Si Kiambao, may sprain pa yun. Tapos yung malaki namin, si Makoy,
I think, nagbakasyon yung family niya, so hindi namin kasi family. Then si Robbie, playing hurt also, si Cruz. So sabi ko, kung ano na lang meron, bigay lang natin kasi just keep on fighting. Tapos kahit di kami nakukompleto sa practice, na binubunuan namin para at least yung pattern ma-memorize ng mga players. So yun, di kami nagsawa na magpasensya kasi hindi kami nakukompleto, pero pagdating kagay kanina, sabi ko, gaan yung call time, mag-respond naman sila, alauna, nandito na sila, excited. Kasi kailangan ko i-crokis eh. So, luckily nanalo kahit hindi perfect, pero yung puso ng SSS lumalabas na. At sa third game, tinapos na ng NHA Homemasters ang kanilang losing streak matapos gibain ng DNR Warriors sa exciting ball game na nagtapos sa score na 107-101. Best player of the game sina Alvin Vitog na kumolekta ng 25 points, 6 boards, 3 dimes at 4 na steals. At si Rod Basalio na may 21 points, 4 rebounds at 2 assists. Napakalakas dito, muntik na naman kaming yung breaks lang napunta sa amin ng third quarter at yung mga pinag-aralan namin nagawa nung third quarter eh. First, second, medyo hindi pa eh. So, dun sila bumigay sa third quarter. Ngayon, kita mo, muntik na naman ako sa fourth quarter. Ganun talaga eh. Sinabi ko lang, magkaroon sila ng pride at kumpiyansa. Yung hard work nila sa ensayo, kailangan nila i-apply na kagad nila. So, lahat ng players nagtulong-tulong, nagsakripisyo yung iba para lang manalo kami ngayon. First half, okay naman yung laro namin eh. Kaso lang talaga dun sa mga calls, siguro na-frustrate yung ibang mga players, hindi na nakapag-adjust. Siguro yun lang yung yung naging issue namin, yung hindi nakakapag-adjust dun sa mga calls, na sisira yung momentum. But eventually nakahabol kami kahit nilamangan kami ng more than 20. So that's a good sign for the team na kaya pala namin humabol at kaya namin mag-recover after yung ganong kalaking lamang ng kalaban. Sa ngayon, nasa ika-4 na pwesto ang DNR na natapos ang second winning streak na may 6-3 win-loss record. Habang ang NHA naman ay nasa ika-6 na pwesto na may 5 panalo at 3 talo. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.